suntukan daw sila na rin doon. Tapos may mga babae na yun. Babae yun? Ikaw kaya iyak na yun? Eh, no. Ikaw yan. Ano bang pinagkakita niyo? Ano pinagmamalaki mo? Ano pinagmamalaki mo? Sino ba pinagmamalaki nito? Rendon, bakit yung babae parang gusto mo parang gusto mong hamuli ng away? Nanay na yan eh. Gusto mo patakot muna ng suntukan. Nakakahiya puta. Public figure ka pero balat sibuyas. Kung hindi ka pa familiar, hindi mo pa nababalitaan to na itong tatlong basurang content creator na to nagwala sa munisipyo, sa hindi ko alam, sa Coron, Palawan ata to. Kasi may pa-event sila, charity event ata to, namimigay sila ng ayuda. At may isang staff sa munisipyo na nagbigay ng komento, nag-post sa Facebook ng opinion niya sa ginawang event nila Rosmar, nila Rendon at ng isang lalaki na hindi ko kilala. At hindi ko inaasahan na itong komentong ito ang makapagpapaiyak kay Rosmar. Guys, yung sinabi di Rosmar natin malakas. Ginamit nyo lang mga taga-Coron para sa vlog nyo at sokmed. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Nisin kong dulin. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yun kanina. Tanginang yan. Ate, kung napapanood mo tong video ito, iniimbitahan kita doon sa GC sa group page ni Liam na hardcore basher. Siguro kailangan ka namin doon. Nakakatuwa si ate, no? Kasi hindi siya nagpadala sa drama ni Rosmar. Alam niyang nagdadrama lang sa Rosmar. Kita-kita mo yung sagot niya. Okay. Proud na proud ako sa'yo ate kasi hindi ka nagpa-apekto dun sa drama niya. Wala kayo inabot. Nisin kong dulin. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yun kanina. Alam ni ate, pati pag okay niya pagsagot doon sa may harap sa camera. Isipin mo, gumawa pa ng kanta si Rosmar na Rosmar lang ang malakas, pero umiyak kay ate. Rosmar, nabash lang ng sobrang sakit, ng sobrang legit si Rosmar. Tanging mga basurang content creator, no? Feeling nila kapag nagbigay sila ng ayuda, ng tulong, dapat nare-respeto na sila, sinasamba sila. Ano ba dapat gawin natin sa mga to, ha? Hindi ba pwede sila makareceive ng mga hate comment? Bawal ba? Bawal na ba kapag nagbigay ka ng tulong, hindi ka na makaka-receive ng hate comment? At ito pa, isa pa. Kapag public figure ka, yan, vlogger ka, sikat na content creator, sikat na influencer, kahit gaano pa yung kasikatan mo na yan, expect mo na meron taong hindi maniniwala sa'yo. Meron taong magagalit sa'yo. Meron taong manghi-hate sa'yo. Okay? Kaya dapat hindi ka balat sibuyas. Okay? At kung gusto mo palang mapanood yung full video na to, search mo lang sa TikTok, sa Facebook, Rosmar issue, Coron, Palawan, lalabas na po yan. Chachap-chapin ko na lang yung mga video dito. Okay? Kukunin lang natin yung mga importante, mga binitawan nilang salita, mga argument nila. Okay? Yun yung pag-uusapan natin. Simulan natin kay Rendon. Ano bang pinagkakita niyo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Si Rendon, first impression ka dito sa social media, napakatanga niya. Napakatanga ng mga pinagsasabi niya. Simula dun sa iwan pati pamilya, hanggang dito. Consistent, napakatanga niya. Hindi lang tanga, toxic pa. Ayun yun, magkakombine yung pagiging tanga niya at pagiging toxic niya. At ayun na nga, naging dahilan kaya kinancel siya at na-remove siya sa TikTok saka Facebook. Hindi ako ganun ka-agree sa kinakancel yung isang tao kasi baka mamaya mangyari din sa akin, no? Ang sa akin lang, kumbaga pagbigyan natin yung tao na magbago. Etong si Renton, tangina, na-cancel na to, na-remove na sa TikTok saka Facebook. Hindi nagbago, no? Walang pinagkakatandaan tong tangang to. Ito, happy play ko ulit yung video para makita nyo kung gaano katanga na naisip nila na pumunta dyan sa munisipyo tapos komprontahin yung babae. Okay? Play ulit natin yung video, ha. Explain ko sa inyo kung gaano katanga tong tatlong content creator na to. Ikaw yan. Ano bang pinagkakita niyo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinagmamalaki mo? Comment lang, may mga comment. Ano pinagmamalaki? Nakita mo yung reaction ng babae, nakangiti pa. Alam niya na nantitrip lang to mga to. For sure updated to si ate na mahilig sa drama tong si Renton. At saka para sa akin, kung babasahin mo yung pinost ni ate na, kasi dun sa last part nung
nung sinabi niya, nung komento niya, hinahamon niya ng sundukan si Rendon. Halatang dun sa linyang yun, nantotroll lang si ate Talagang parang gusto niya lang kasikatan. Sikat tong mga taong to Kapag nag-post ako ng kasiraan sa mga taong to, baka sumikat ako. Ganun lang. Kasikatan lang. Di pa pansin lang si ate. Tapos pinuntahan siya sa munisipyo, napansin siya, kaya nakangiti siya, tuwang-tuwa siya. obvious na nantotroll lang si ate. Tapos pinansin nyo. Tapos pinuntahan nyo pa sa munisipyo. Nagtatrabaho yung tao. Oras ng trabaho niya, ni-istorbo nyo. Galing nyo, no? Galing nyo sa tanga-tangaan. Ganito ha. Kung may nantotroll sa inyo, nang-hate sa inyo, tapos hindi totoo yung sinabi sa inyo, huwag nyo pansinin. Ganun lang kasimple. Okay? Ang kaso, pinansin ni Rendon, ni Rosmar, at ng isang hindi sikat na creator. Sino ba yun? Hindi ko kilala yun Pinansin nila. Baka mamaya, totoo na real talk sila ni ate, nasaktan sila sa katotohanan. Okay, basahin natin yung pinost ni ate, yung komento niya dito sa event nila. Ang sabi niya dito, De Rosmar at Team Malakas, ginagamit nyo lang ang taga-Coron para sa pagbablog-vlog nyo at sa Sokmen. Ang unang linyang to, ang tanong, totoo o hindi? Totoo. Ginagamit niya, di ba? Ginagamit niya yung mga tao sa taga-Coron para bigyan, para i-vlog. Totoo naman, di ba? Paano mo itatangging hindi? Ang sabi dito, dismayado dahil naghihintay sila ng 1 oras at gutom. Ngayon, ito yung hindi natin kayang patunayan. Okay? Kasi makakapagsabi lang yan na talaga nagutom sila, naghintay sila ng 1 oras, yung mga taga-Coron, yung mga tao naghintay doon. At si ating nag-post, taga-Coron, nagtatrabaho siya sa munisipyo. At for sure, meron siya mga kamag-anak, kilala, kaibigan, at mga kasamahang nagtatrabaho sa munisipyo na pumunta doon. Okay? For sure, baka, hindi naman for sure, baka lang may nagsabi sa kanya, nagkwento na ganito nangyari, baka yun ang pinaghugutan niya, yung kwento ng ibang tao na nag-attend doon. Okay? Baka lang naman, ganun yung nangyari. Okay? Baka lang. At ang kasunod na sabi niya, at lalong ginagamit at lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo, tapos wala kayong inabot kahit 5 duling. Medyo naguguluhan ako doon. At kasi doon sa sinabi, at lalong ginamit. At lalo. Ano ba yun? Siguro ang gusto niya sabihin dito, siguro lalo na dun sa mga staff na tumulong sa kanila na mag-assist, siguro sila yung mas gutom kasi napagod sila tapos walang inabot kahit 5 duling. Baka ganun yung gusto niya sabihin. Para mag-assist sa inyo, tapos wala kayo inabot ni 5 duling. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Seryoso ka? Last money mo na yung kanina? Nasa Coron, Palawan ka? Wala kang bahay dyan? Paano ka makakauwi kung last money mo na yon? Wala kang maluloko dito, Rosmar. At kung sakaling nagbigay ka nga ng 3,000 na last money mo na, ang masasabi ko lang, okay. Yun lang naman yun Ba't ka napipikon? Ba't ka nagagalit? Nagbigay ka naman pala. Anong problema dun? Ha? Nakakapikon ba yun? Ano ba nangyari sa'yo? Kung sinabihan ka na hindi ka nagbibigay ng pera, ang dapat magreklamo doon ay yung mga staff talaga na nag-assist sa inyo. Sila naman dapat yung pag sila yung nagreklamo. Halimbawa, binigyan mo sila ng pera, inabutan mo ng 3,000 tapos nagreklamo pa sila. Doon ka magalit. Pero tong staff sa munisipyo na nandiyan lang naman siya sa office nagtatrabaho, ba't ka mapipikon dyan? Ba't ka dyan yung magagalit, Rosmar? Okay? Dapat hindi ka napikon dyan, hindi ka na inis, hindi ka na high blood. Siguro nakakalan talaga mag-isip. Tapos ang sabi niya, kayo ba naman nagpalaro ng Bring Me Postizo tapos hindi nyo hinawakan? Okay, wala tayong issue doon, walang problema dyan sa palaro na yan. Next line tayo, sabi niya dito, huwag nyo sabihin malaki pa na ubos nyo kapapamigay kumpara sa kikitain nyo. Yun, magandang punto to. Ihin pa niya para daw sa pagbablog. Kumikita pa ako dyan sa pagbablog na hinayumak na yan. Kasi may pinost pa akong video, nakalive lang ako, kumikita ba yun? Maganda yung sagutan nilang dalawa. Ang sinabi na ate, kumikita daw sila sa pagbablog. Ang sagot naman ni Rosmar, hindi daw siya nag-post ng video, ng vlog. So wala siyang kikitain. Nag-post man siya ng video, live lang daw yon. Wala daw siya kikitain sa live. Okay? Sa tingin ko, kaya sinabi natin na kikita sila sa pagbablog. Totoo naman talaga ng mga vlogger to at kumikita sila sa paggagawa ng video. Ang hindi lang alam ni ate na nagba-vlog si Rosmar. I mean, ginagawa niya ng vlog, yung pagdo-donate. Hindi niya sure yan kung gumagawa pero sure siya na vlogger to mga to. At kapag vlogger, saan ka kumukuha ng pera?
sa paggagawa ng video, sa pagpopromote ng mga product, sa pagbebenta-benta ng mga merch. So kailangan mong gumawa ng video. So ganon. Kung vlogger ka, saan ka kukuha ng pera? Sa paggagawa ng video, sa paggagawa ng vlog, okay? Ngayon, ang depensa ni Rosmar, hindi naman daw siya nagba-vlog. Nag-live lang daw siya. At dun sa live video na yon, wala daw siyang kikitain, walang ads daw doon. Pero sa pagkakalam ko, kahit live, pwede ka pa rin kumita dun sa mga donation ng mga viewers, sa mga super chat ba yun? Hindi ako nagla-live kaya hindi ko alam. Pero ayun nga, pwede ka pa rin kumita kahit live yung ginagawa mong video sa YouTube. Pero paano kung nagva-vlog ka talaga, Rosmar? Yun nga lang, syempre dadaan pa yun sa editing process. Okay, edit mo yun, saka mo i-upload. Dahil dyan sa issue na yan, sinabi mo nagla-live ka lang. Pero may plano ka sanang gumawa ng vlog. Ang kaso, hindi mo na tinuloy. Kasi yun yung depensa mo dyan hindi ka nagba-vlog. Paano kung ganun yung nangyari, di ba? Again, yung sinabi na ate, totoo po yan na yung mga vlogger kumikita sa mga views. At mas malaki nga talaga yung kikitain ng mga vlogger kaysa dun sa pinamigay nilang mga ayuda. Kaya ka nga nasasaktan, Rosmar, di ba? Kasi totoo, nasaktan ka. Halip na i-upload mo sana yung vlog mong video dyan, dadaan pa sa editing, hindi mo na lang siguro tinuloy. Kasi nga, nalaman na ng buong sambayan na ganun yung ginagawa mo. Actually, matagal lang alam na maraming tao yan. Okay? Kaya nga si ate alam niya rin yan Takot ka bang ma-expose, Rosmar? Takot ka bang mawala ng mga followers? Palubog ka na ba? Kaya ganyan ka desperado? Alam na ng mga tao, ng mga viewers na mas malaki talaga yung kinikita nyo kaysa sa pinamimigay nyo. Kaya nga galit na galit kayo kay ate. May napanood nga akong video ni Kaso. Ito yung sabi niya. Kaya one of the factors din kaya bumababa na yung mga viewership ng mga vloggers is anong pakialam ko dito sa vlogger na to? Ano naaambag sa akin sa buhay? Kumbaga most of the vloggers na yun, syempre yumaman, ganun. So ngayon ang tanong, Rosmar, anong pake ng mga taga-koron sa'yo? Siguro yung pake nila yung ayuda. Wala silang pakialam sa'yo, yung ayuda. Doon sila may pake sa ayuda. After nila makuha yun, wala na silang pake sa'yo. Ano bang may ambag mo sa buhay nila? Ano bang makukuha nila sa'yo? Kung may supporter ni Rosmar na nanonood sa akin, paki-comment nga dyan kung anong ambag ni Rosmar sa buhay mo. Anong nakukuha mo sa kanyang value. Paki-comment nga dyan. Yan, si Rendorn. Ano bang ambag niyan sa buhay mo? Anong nakukuha mo sa kanya? Anong naitutulong niya sa'yo? Anong naitutulong niya sa'yo kapag nanonood ka ng video niya? Ito isipin mo kung walang ambag sa buhay mo itong mga vloggers na to, sila lalong yumayaman. Pero ikaw na nanonood, walang kang benefit sa kanila. Tara, pakinggan pa natin yung ibang sasabihin ni Senpai Kaso. One of the reason bakit bumababa talaga ang viewership na yun sa social media, no? And to start it off, straight to the point, no? Since nung nag-pandemic, siguro ito yung masasabi kong one of the root of cause ba't nagsimula din yung mga toxic content creators, no? So start tayo sa mga gumagawa ng content before ng poverty porn. Poverty porn, yun naman pala Sobrang daming content creator na po na nag-expose kung ano yung poverty porn na yan. Kung ano yung ginagawa ng mga poverty porn content creator na yan, okay? Namimigay sila ng pera pero yung marireceive nilang pera galing sa monetization sa YouTube mas hindi lang doble. Sobrang laki. For example, namigay sila ng 10,000 sa isang tao. Umaabot ng 1 million, kalahating million yung may income nila o marireceive nila galing sa monetization, galing sa YouTube. Kaya Rosmar, hindi mo masisisi si ating taga-munisipyo kung nasabi niya yon, okay? Hindi mo siya masisisi kasi alam na mga tao ngayon na ang laki-laki ng income nyo kapag gumagawa kayo ng poverty porn. Ito pakinggan natin ulit si Senpai Kaso, may sasabihin pa siya sa part 2 nung ginagawa niyang content. Napansin na ng tao na, ginagamit na lang tayo, no? Ginagamit na lang yung mga viewers na, 'di ba? Para kumita. Kasi malaki talaga kita po sa social media. Totoo 'yan. I cannot give you estimation, pero pwede silang kumita po doon sa poverty porn and sa mga toxic na mga content. Around 1 to 3 million pesos. Totoo po yan, laki ng kita talaga sa social media. Nakita mo na, papayag ka ba? Ikaw, gagawin ka mukhang mahirap tapos bibigyan ka ng pera. Tapos sikat ka doon sa video na mukhang kawawa ka, tapos binigyan ka ng pera. Tapos yung YouTuber na nag-video sa'yo, nakakuha ng 1 million,
dahil sa pagtulong sa'yo. Sino ba talagang tinulungan? Tinulungan mo siya o tinulungan ka? Isipin mo yun, binigyan ka na 10,000 pero nagkaroon siya ng 1,000,000? Sino ba talaga yung tinulungan? O baka naman ikaw yung tumulong, tinulungan mo siyang magkaroon ng 1,000,000 dahil mukha kang kawawa sa video, tapos yung mga viewers naawa sa'yo. Okay ba yun? Masaya no? Win-win ba? Kung sasabihin mo naman sa akin na tong si ating taga-munisipyo naiinggit kaya niya ginawa yon. Inggit ka lang Ako yung mayaman ako kasi tumutulong lang ako sa mahirap. Nagkakaroon ako ng 1,000,000. Inggit ka lang, hindi mo kayang gawin yung ginagawa ko. Ngayon, paano kung sabihin ko sa yung naiinggit ako? At mapipigilan ba nung inggit na yon na hindi na ako mag-post ng hate comment tungkol sa'yo at expose yung mga ginagawa mo? Wala kayong magagawa kapag exposed na kayo. Wala na kayong magagawa kung sinusuka na kayo ng mga viewers sa mga toxic at poverty porn na content na ginagawa nyo. Tara, tuloy natin yung pagbabasa dun sa pinost ni ate. Ang sabi niya dito, sana namigay na lang kayo sa daan, natuwa pa mga tao, kesa sa ginawa nyo na pinaasa nyo na, ginawa nyo pang mga bata. Mga matatanda na lang sana yung inuna nyo. Sa pagkakaintindi ko dito sa sinabi niya, parang nangyari kasi halip na ipamigay na lang yung mga ayuda, yung mga ano mo yun, halip na ipamigay na lang sa mga tao nagpapalaro pa kasi sila. Kaya sinabi niya dito na parang ginawang bata. Di ba kasabi niya dito sa dito banda sa gitna, sabi niya nagpalaro sila ng bring me postizo, ganun. Nagpapalaro sila para mabigyan ng premyo. Yun nga lang, kaunti lang daw yung dala nila kaya hindi nabigyan. Siguro ito yung pagkakaintindi ko. Hindi ata nabigyan lahat. Ganun na nangyari. Parang ang nangyari kasi sobrang daming tao tapos hindi nabigyan lahat. Tapos nagpapalaro lang sila doon. Kung sino lang yung mga kasali sa laro, siya lang yung nabibigyan. Yan kasi yung pina-improve nilang poverty porn, yung nagpapalaro pa. Tapos bibigyan, para magkaroon ng premyo, halip na ibigay na diretso, nagpapalaro para hindi masabihan na poverty porn yung ginagawa nila. Tapos ito yung nakakatawa, yung last part dahil hinabon niya ng sundukan sa Rendon. Dito the last part, ito parang gusto talaga sabihin ni ate na nantotroll lang talaga siya. Ewan ko ba to sa mga tatlong content creator na to na hindi nila napansin o hindi nila naintindihan na yun lang, nagpapapansin lang si ate, parang gusto niya lang magbigay ng, gusto niya lang mag-rant, parang gusto niya lang ilabas yung sama ng loob niya, yung nararamdaman niya in a way na parang nantotroll lang. Si ate makipagsantukan sa kanya, di ba hindi naman parang joke, ewan ko, bad joke or basta nantotroll lang talaga yan. But ayun na nga, nag-sorry naman to sa ate, nag-apologize siya sa ginawa niyang post na yan. Parang nakapagtataka lang kahit sinong tao, but siguro halos lahat ng tao na nagawa na mag-post ng comment, ng hate comment. Kakaiba lang to kay ate, real talk lang naman yung pinagsasabi niya, nag-apology pa siya. Pero okay, na settle naman nila, nag-apology siya, nag-sorry siya. Kahit real talk yung mga pinagsasabi niya, maliban lang doon sa hinamon niya na suntukan sa Rendon. Nasettle na lang siguro nila sa public apology kasi nagwawala na yung tatlo sa loob ng munisipyo. Siyempre, para matapos na yung usapan, mag-public apology na lang. Kaso yung public apology niya parang napilitan lang Kasi sabi ni Rosmar, itatag daw si Mayor. Siguro siyempre yung staff ng munisipyo nahihiya na rin siguro. Gusto niya na masettle, gusto niya na matapos. Nag-public apology na lang siya kasi itatag si Mayor. Nahihiya na rin siguro siya. Ano ba ng mayor? Sino kaya dito? Ha? Bakit hindi ka nabigyan? Nakakahiya ka rin doon. Hindi ka man lang nahiya sa sinasabi mo na hindi ka nabigyan. Nabibigay pala kayo? Nag-aabot pala kayo dyan? Ano yan? Delikado yung bigay-bigay na yan, Rendon. Tingin ko illegal yan yung mga bigay-bigay na yan. Illegal yan, Rendon. Napakabobo talaga ng Rendon. Yung utak nito napunta na sa muscle bobo. Puta. Doon ka mag-focus sa argument ni ate, doon sa mga pinopost niya, hindi doon sa ipagmumukha mong mukhang pera si ate. Grabe yung pagpapahiya na ginawa nyo kay ate. Isipin mo nanay mo to or kapatid mo to. Tangin na pag ako sa akin to, kapatid ko or nanay ko to, magpo-post ulit ako sa Facebook. Hindi ko lang sure kung legit to, pero sabi na persona non grata na naman sila. Siguro okay na yun, fair na rin naman. Sana, sana masaya si ate, okay lang si ate. Para saan saktong ginawa nila Isipin mo nanay mo o ate mo, kapatid mo, wala, nakakainis. Siguro sa ginawa nila parang at nire-report na lang yung page nila kinaka-cancel to mga basurang content creator na to. Si Rendon hindi na natuto Ilang ban or ilang cancel ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo, Rendon? Ay, hindi Pumunta kami dito para tumulong at i-promote yung Coron.
Ang kapal naman ng mukha mo. Paano nyo pinopromote yung Coron Palawan? Namimigay ng ayuda? Parang pinapakita nyo sa ibang bansa, sa buong Pilipinas, na yung mga tao dyan kailangan ng ayuda? Sa ganung paraan, pinopromote nyo yung Coron Palawan? Bobo ba kayo? Parang sinasabi mo doon sa mga foreigner na nagbablog din, na gumagawa ng poverty porn. Oy, punta kayo sa Coron Palawan, maganda na yung lugar, pwede ka pa mag-content ng poverty porn. Ganun ba yon? Yung mga tao dito sabik sa ayuda. Punta na kayo dito, mag-aaroon kayo na maraming views. Tang inang yan, bobo mo. Bobo mo, Rendon. Ikaw ang pinaka-bobo na content creator dito sa YouTube. Pinopromote mo yung Coron Palawan. Paano paraan sa pag-skandalo dyan sa loob ng munisipyo? Hanggang dito na lang siguro tong video ito. Masyado na rin mahaba. Sobrang haba na nung run ko. Hanggang sa muli, yun lang. Peace out.